kaligtasan taong 2024. Nararapat lamang nasalubungin natin ito ng pagkakawang-gawa at pagbibigay ngiti sa ating mga minamahal na senior citizens. At dahil espesyal ang ating episode ngayong hapon, makasama natin ang better half ni Handstand na si Gina Tan. Welcome to the show. Thank you, Meg. Today we have a very special episode on Live Better. So sa halina't samahan nyo kami dito sa Little Sisters of the Abandoned Elderly in San Juan. Let's go! Volunteering is a great way to improve your health, relationships, and skill sets. When you serve as a volunteer, not only are you strengthening your community, but you're also enhancing your personal well-being. Kaya naman dito sa Live Better, hindi namin pinalagpas ang pagkakataong ito para bumisita sa ilang mga senior citizens. Our mission po is we cater mga lolas na abandoned, homeless, without family, or with family but they don't have time to commit or to take care yung lolas nila or yung mama po nila. Ang mission, isa din sa mga mission namin is yung mas mabigyan sila ng longer or ma-prolong yung life nila. And then at least yung mga natitirang years, days, or times na nandito pa sila sa lupa is mabigyan sila ng comfortable living. Lahat ma-provide yung basic needs na para sa kanila po. Isa si dating DLST Green Archer basketball player at ngayon San Juan City Mayor Francis Zamora at ang kanyang may bahay na si Carrie Zamora na todo ang suporta sa Little Sisters of the Abandoned Elderly. Madalaw ka dito, mapunta ka lang dito, masaya na sila. Because as you may see, not a lot of people really come and visit. So yung minsan napunta ka rito at nakamustahin mo sila. Ito si Kerry, naghandog pa ng choir. No? Nandito yung Corazon de Jesus Choir. At kumakanta sila ng mga Christmas songs for our lolas. It really makes them happy. It puts smiles on their faces. It uplifts their morale. Ayon kay Sister Sandra da Silva, ang simpleng pagdalaw sa kanilang mga senior citizens ay malaki ang nagiging epekto para sa kanilang overall health. They know that the people approach them, they feel the love of the people. Of course, spiritual, mentally, they feel happy. Para naman kay Luz Hailo, ang pinakamatagal na caregiver sa pasilidad, importante ang physical fitness at ang daily active routine ng mga matatanda para sa pagpapahaba ng kanilang buhay. Binabawalan namin sila pag halimbawa diabetic, control ang pagkain. Ang pag halimbawa may mga high blood, control din ang pagkain. Minsan nagagalit sila pero hindi pa napaliwanag namin na kung gusto ninyo na magiging mahaba ang buhay, sundin ninyo kasi iyon ang talagang makakabuti sa inyo. Mag-exercise, mag-drawing sila para yung mga isip nila na hindi mawawala yung yung memory nila. Minsan kasi may mga Alzheimer na. Kaya makukulit na sila na akala ng iba yung matigas sa mga ulo pero kasi hindi nila naintindihan. Kaya yun ang mga ginagawa namin ng mga activities nila para kumbaga hindi nila makalimutan. Bagamat 84 years old na, na-impress naman kami sa talas ng isip at pagiging maliksi ni Lola Cora Fortus, dating professor ng University of the East. I enjoyed life here. I did not realize that 13 years have passed because there are many activities. First, so we have the mass at early morning, then breakfast, and then activities like yoga, and then if there are visitors to entertain, we do. Most of the time now, our meals are from visitors. So, pero yung meals na prepared by the kitchen, I also like them because it is more of vegetables. We are being cared body and soul by the sisters. Ang pagkakawang-gawa ay maaari ding makatulong sa ating mental at physical health. Maaari nitong bawasan ang stress, labanan ng depresyon, panatilihing masigla ang ating pag-iisip, at nakapagbibigay ng kabuluhan sa ating mga buhay. At dyan na nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. My name is Meg Xiaba. And I'm Gina Tan, encouraging everyone to live better.